Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga kapatid. At muli sa umagang ito, tayo po ay nasa series ng Sermon on the Mount sa Matthew chapter 6. At ito na po ang paksa natin na susunod na panghuling verse po ng chapter 6. At kung lulubin ng Panginoon, sa susunod na linggo na sa chapter 7 na po tayo. At pinakita po sa atin ang nakaraang paksa na the eye is the lamp of the body, na nasa lesson number 15. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus na the eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Sa verse 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? So pinakikita niya po dyan, ayon sa ating paksa, yung ating mata, kung ginagamit natin ito ng tama, at kung ito naman ay mali ang paggamit, tayo ay masama. Ano po? Masama yung ating mata. So yan po yung ating pinaksa noong nakaraan, at patuloy ang ating Panginoong Yesus sa kanyang mga nilalatag na paksa sa Sermon on the Mount, dito po sa aklat ng Mateo. At sa 6:24, sinabi nga po na you cannot serve God and riches. So dito makikita natin sa paksa na ito, sa umagang ito, kung ano yung nais iparating sa bawat isa sa atin na sermon ng ating Panginoong Yesus. Ano po? At ito po ang ating title, No one can serve two masters. Sa lesson number 16 po tayo. Lagay po natin. No one can serve two masters. So yan po ay maliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Jesus by context na wala namang ibang pinatutungkulan dyan kundi itong mga Pariseo na naglilingkod sa templo at sila ay mga mukhang pera. Ano po? At makikita natin dito sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay, walang alingking makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. So kung titingnan po natin, ito daw no one can serve two masters. Pinapakita rito kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos versus money. Nakikita po natin diyan. Ano po? O sabihin natin ay treasure. Isa lang daw ang pipiliin dito. Ano po? Treasure. Yeah, no one can serve two masters. Ito ay paalala ng Panginoong Yesus sa lahat ng mga alagad na nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa isang banda, ang tinutukoy ni Yesus dito ay ang mga Pariseo, Saduceo at mga iskriba na naglilingkod sa templo at nagpapayaman bilang mga saserdote. Nakita natin mula pa lang sa chapter 5 noong Sermon on the Mount ay sinusubaybayan siya ng mga ito at nagpapatuloy na inoobserbahan yung kanyang pagtuturo. Kapag ito ay lumabag doon sa kanilang paniniwala, ay nandun na nga yung mga pag-uusap-usap nila patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano po, kung ano ang plano nila dyan, hanggang nauwi sa ipapatay. Ano, sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. So kung sino yung papahalagaan niya rito, tiyak na meron siyang i-reject na isa. May mas mahalaga, merong hindi mas mahalaga. O kaya magiging tapat siya sa isa. Yun, magiging tapat siya sa isa, hindi siya magiging tapat sa isa. Kaya hindi pwede dalawa. Ano po? Tatandaan po natin, sinusulatan dito na sinasabihan ng Panginoong Yesus dito yung mga alagad, at pinakikita niya yung dalawang puntos na hindi nararapat sa isang alagad yung mga ganitong bagay, ano po, na nagsisearch sa dalawang masters. O kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman. Likewise.
hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, lumabas dyan yung pinaka-puntos no sinasabi. Ano po? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ayon dun sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus at sa kanyang pagtalakay, sa bawat paksa na ilalatag ng Panginoong Yesus, yan ay nagkakaroon ng kaligaligan sa isip nitong mga Pariseo at Saduceo kung ano yung tinutukoy ng Panginoong Yesus. Kaya sa kanyang pangangaral ay labis na sasaktan itong mga tao na ito sapagkat ito ay bumabatay sa kautusan lamang ni Moises. Kaya nga nakuwi doon sa pagpatay dahil nga po doon sa parang lumalabas mali yung sinasabi ng Panginoong Yesus at yung kanila lang ang tama. Ano? Kaya sa kanilang patuloy na pagsubaybay ay kilala natin na ang mga ito ay mahigpit sa kautusan. Kaya sa pagsasalita ng ating Panginoong Yesus sa kanila, medyo natatamaan ba? Ano po? 6:19. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto, tatandaan niyo po yung treasures in heaven, yung tinalakay natin, ano po? At kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha dito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang makakapasok na magnanakaw. So mas maganda palang ipunin yung mga kayamanan ng panlangit kaysa daw dito sa panlupa. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. At ganun nga po ang nangyayari sa mga tao. Ano? Lalo na kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ay kinakailangan mas makita mo ng malinaw kung ano yung pinapahalagahan mo. Ano po? Na tayo ay tagasunod ng ating Diyos, na kailangan nagsaserve tayo sa Kanya. Sa madaling salita, siya yung una sa lahat. Pangalawa na lamang yung iba. Ilang lamang po ang ibig sabihin nun. Ano po? Walang pwedeng mauna sa Diyos pagdating sa pagsaserve. Material possessions are temporary. Jesus points out that no one can possibly build up enough wealth to guarantee without any risk that they will have their needs met forever. Kasi ang tao ay mamamatay. Ano po, nawawala tayo. Kaya mas magandang mag-ipon daw ng mga kayamanang panglangit. Natural, nang marinig nila yon, ayon sa Lucas 16:14, nang marinig yon ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus. Bakit? Nila kinutya? Dahil mahal nila ang salapi. So, makikita natin, ayon dun sa pinag-uusapan, na talagang sila yung tinutukoy ng ating Panginoong Yesus, ano? Dahil nga sa kabila ng kanilang mga paglilingkod, sila ay nababahiran ng maling gawain. Sinabi rin ng ating Panginoong Yesus ito sa 16:15. Sinabi niya sa kanila, nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao. Kasi, di ba, nasa kanila yung salitang ito. Di ba? Tinalakay din po natin yan. Hypocrite. Di ba? Mababait sila sa harap ng mga tao. Pero deep inside, halimaw itong mga to. Nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao. Pero alam ng Diyos kung ano talaga nilalaman ng inyong puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga, ano yun? Ito po. Diba? Sa treasures in heaven. Ay kinasusuklaman ng Diyos. Kaya, bilang mga tagapaglingkod, wala po tayong dapat unahin, lalo na yan, tuwing unang araw na sa linggo, pass muna yung iba. Dito muna tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pero ayaw nila. But we want po. Magsiserve kami sa Diyos, magsiserve kami sa mga treasures namin. Bakit? Ganun sila katitigas. Kaya nga nauwi sa pagpatay. Gusto nila, di ba, sigaw ng mga tao, kill him! Pati yung mga tao na yun, mananagot yun. Di ba? Pinapatay nila yung anak ng Diyos. Yun ang gusto nila, sabay na magawa. This is a common reaction when they faced with the choice between two desirable things. It's also a natural response to this teaching from Jesus on money.